Wala naman po akong magawa. Kasi ganito po yung binigay sa amin ng Panginoon. Kaya po pinapasa Diyos ko na lang. Kaya po nagsusumikap ako sa pag-aaral kahit ganyan po si Papa. Paasa-asa po sa tulong-tulong. Kaya po kahit ganyan si Papa, magsusumikap ako para po matupad yung pangarap ko. Mga kalingap, siya po si Tatay Jesse, ang ama ni Giselle. Nalumpo ito at di na makakalakad dahil aksidente sa paghahanap buhay. Kaya sobra kong naawa sa kanya habang pinagmamasdan ko siya na dati ang kanilang buhay ay masagana. Pero ngayon ay sobrang hirap na ng kanilang kalagayan. So ayun po mga kalingap, welcome back muli sa aking channel, Kalingap Tata. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kalingap. Sa ating mga minamahal natin mga viewers, kumusta po kayo lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sama kayo sa dako or sulok ng muna roon. So ngayon po araw na ito mga kalingap, time check natin ay 4:50 po ng hapon. So andito tayo ngayon sa Barangay Calero. Siyempre, naghanap tayo na matutulungan at may nakita tayong bahay niya. Pupunta natin yung mga kalingap at alamin natin ang kwento ng buhay nila. Ayan. So, tayo po ay nagsumikap para makapaghanap po ng matutulungan at yun po ay may nakita tayo mga kalingap na deserving matulungan yung bahay nila. Alamin natin ang buhay nila mga kalingap. Tao po! Ay, tayo, magandang hapon po. Kayo po nakatira dito? Opo. Pwede pasok? Opo, pasok po. Ayun mga kalingap. Yung bahay nila oh. Tas butas oh. Wawa din. Upo po kayo. Mga ano kami? Team Kalingap. Hello po tayo, kumusta po? Ay, kung Si magapang pa naman. Si Kalingap Tata pala ko. Kayo po nakatira dito tayo? Dito. So ito, anak niyo po. Oo. Anong pangalan mo? Giselle. Giselle? Oo. Giselle de los Santos po. Giselle de los Santos. Ilang taon na si Giselle? Ano po? 17 po. 17 ko lang po nitong January po. 17 dito. So ito yung bahay mo? Opo. Pwede makita ang loob? Pwede po. Ayan, dito kayo nagluluto. Ayan mga kalingap po. Maihi daw ito. Ay, wala sa phone. Wala kami siya. Ay, Ito si Totoy, gano'n ano yun? Pinsan. So ito yung kusina ng mga kalingap po. So ngayon tayo nakapunta dito sa lugar na ito. Malayo yun. Dito. May kalsada pa. At putik may may bata na sinamahan tayo para matuntun natin itong lugar na ito. So yun nga, nakita natin itong bahay nila. Ano pangalan mo? Giselle po. Giselle. Ayun. Opo. 17 years old na pala si Giselle. Si tatay, yung pangalan mo tayo? GC. GC? Ilang taon na kayo? 55. 55? Ano pong hanap buhay mo po tayo? Ay, sa dagat. Pag compressor. Compressor? Diyan ako nalumpo. Nalumpo ka na? Kaya pala Ano nangyari dyan? Bakit ka nalumpo tayo? Sa nabalda. Balda? Paano nang hanap buhay niyo po tayo? Wala na. Mahigit ng 2 taon akong pag-ganito ba? Higit 2 taon na? Mahigit ng 2 taon. Paano yung mga anak mo? Paano si Giselle? Ay, nahingi na lang baga ng mga tulong-tulong dyan sa para makapatuloy pag-eskwela. At nakakakuan man, gusto ko tapos at para ang pangarap niya makatulong din sa amin. Katulad nga nito. Sabi niya, pag nakatapos na, papagawa niya ito. Tiyaga-tiyaga lang.
Kuminsan nga naglalakad lang yan. Saka yung ano nyo, yung Papasok. ano nyo, dingding, yung ano, Oo, silupin lang at saka sako. pina lang yung nilagay nyo. Wala man. Yung bubong nyo, bubong. Pagdipinsa lang yan sa ulan. Si Mrs. nyo tayo, ano pong trabaho? Wala, dito lang din kuminsan naglalaba. Ano, naglalabada? Pang kain-kain. Paano yung pag-aaral na, no, ni Giselle? Eh, sa awa kong baga ng Diyos. Nakakautay-utay man. Napasok yan ng walang pamasahe, naglalakad lang. Walang baon? Wala, Oh, hindi. kanin, asin ulam. Naglalakad ka lang, ano? Bira po. Pag wala po talaga akong kapamasahe po. Tsaka po, hindi na rin po ako nagbabaon. Ah, hindi ka na nagbabaon? Opo. Hindi rin po ako makauwi ng baga tanghali. Hindi po ako umuwi. Nabaw na ng kanin niya. Ang hirap pala ng buhay tayo, ito lang ang hanap buhay. Wala kang may bigay sa anak mo, pambaon. Wala. Dito na lang pa. Gapang-gapang kumisan. Paano na kaya dito tayo? Buhay nyo na, walang hanap buhay. Ay, nangihingi na lang ang bagat yan ng tulong kasi yung mga kamag-anak. Pagpan, may nabigay man baga, naaawa man di. Binibigyan kayo dito? Binibigyan man. May ampun din po dito. Nakitira rin po dito. Tapos may ampun pa? Oo. May nakitira dito sa amin. Yun ang naglalaot, kuminsan yun ang nasuporta sa amin. Ah, may ampun kayo. Mm. Kaya pala, kita ako bakit kayo nakapag Oh, may ampun kami dito, taga Quezon, taga Kalawag. Saan kayo kumukuha ng pagkain na wala man kayo hanap buhay? Oo, May ampun pala kayo. Oo, meron. Ay, pag nagbabalak nga mag-uwi na ngayong Mayo at butuhan po baga. Ano yan tayo? Hindi ka na makalakad. Hindi na. Paano ka maglakad tayo? Anong ginagawa mo? Ay, gagapang. Ay, siya? Gapang, hindi mo makatayo. Gumagapang ka? Ipod-ipod. Paano paggapang tayo? Ano maglakad? Tawawa si tatay mga kalinga. Eh, Hindi ka na talaga makatayo niyan? hindi na. Natiko na ito. Yung pinakang-unat na niyan, siya na yan. Pinakang-unat na yan. Itong isa nakaunat. Kaso manhid man yan, yung balda. Tawawa si tatay, ano ka ng paa niya? Kamay na lang may Freezer? tinigas. Yung kamay mo na lang yung ginawa mo paa. Oh, ganyan lang kung lakad. Hindi, tawawa si tatay mga kalinga po. Di ka na makapag dyan sa labas? Di ka na makapag... Ay, pag napunta ako doon sa kapatid ko, nagtitis akong gapang yun sa may malaking puno doon. Ay, nagtitiis ka? Oo, pag napunta ako sa kapatid ko yung... Wala kang dapat may ka tayo, wheelchair. Wala nga. May wheelchair dyan, sira na. Wala na rin. Kawawa naman si papa mo Sige tayo, balik ka dito tayo. Kawawa pa si papa mo Ay, pangalan mo, nakalimutan ko na. Giselle po. Giselle. Giselle Arbolado Santos. Hindi na makapaghanap buhay si tatay, Tagalak mo lang hanap siya. Sa edad mo sana makapaghanap buhay ka pa, Ay, oo. Kaso lang yun, nagka-problema ka, Hindi naman makaunat yan. Siya na lang nakaunat yan, kahit batakin mo, siya na yan. Para po talaga. bagang tumigas yung buto Hindi po. niya. Parang tumigas yung buto. Oo. Na-stuck po talaga siya. Na-stuck yung buto. Oo. Hindi nahihilot. May kaliit ng may. So, anong nararamdaman mo, Giselle, na tuwing nakita mo si papa mo na Siyempre po, masakit din. Siyempre nakakaipapa. nahawa ka sa kanya. Siyempre, naapektuhan yung pag-aaral mo. Dahil sa Lalo na pag nagagapang si Papa, nakaawa ko sa kanya. Kuminsan nahawa nga, ka. napasok yun walang kain-kain. Huwag lang mag-absent. Parang naiiyak kapag nakita mong nahihirapan si papa mo sa paglalakad. Parang hindi ka sanay na naging ganyan si papa mo. Opo. Ano palang kaibahan nung may trabaho pa si papa mo kumpara ngayon? Sana kami. Siyempre po, Iyak mo lang yan. At learn ka pa eskwela ko nga.
Nakakapagtrabaho pa siya. Masagana. Masaganang buhay. Oo. Nung nawala na siya ng trabaho dahil sa kalagayan niya, maano na din. Yung kasaganaan namin noon, nawala. Oo naman. Kumbaga ngayon ay, yung dating buhay niyo ay, ngayon ay talagang mahirap na. Oo. Dahil sa, yun, wala nang hanap buhay sa Umasa sa tulong-tulong. umasa na lang kayo sa mga tulong-tulong dito. Lalo na doon sa ampo namin. Doon lang kayo umasa. Sa ampon nyo. Sa ampon yung papa mo. Oo. Kasi yung mga anak ni mama sa ano. Kuwan man ay sa dami mong bagang kaibigan nung ako malakas pa. Ayun. Yun din. Pala kaibigan ka pala nun tayo. Yung malakas ka pa. Lakas pa Yung ako. mga kaibigan mo, nagbibigay naman sa'yo. Oo, nabigay pa kahit pa unti-unti. Butit mga kaibigan po kayo tayo na ano po. Oo, ay. Nagbibigay Pag din. yung walang-wala talagang kuwan ay nahingi man. Kuminsan binibigyan, kuminsan wala. Pag wala rin. Yung mga kaibigan ko, mga lalapit din katulad ko. Eh, siyempre, alam ang bagay nila ang katayuan. Hindi. Mahingi. Pag bibigyan ay pasalamat. Pag hindi, pasalamat din. Wala. Hindi man tayo kapamersa ng kuwan. Nangihingi lang. Ganyan lang pang buhay. Siyempre yung pag-aaral ni ano. Yan ang, tot- yan ang aming Pumapasok daw si Giselle ng ano, walang baon. Natitiis mo yun ano Giselle na pumapasok ka ng walang baon? Oo. Paano mo natiis yung ganun? Hindi ka ba na ano sa mga... Minsan nga po, nakikihingi lang rin pa ako sa kaklase ko. Buti nga po may friend ako. nakikihinga ka rin? Nakikihinga? Oo. Naglahad lang ako nito mula grade 8 hanggang grade 10. Nung grade 8 po talaga ako, straight po talaga ang lakad sa isang taon. Kahit po malayo po bagay yung parang. Tapos nung grade 9, bihira. Grade 10, bihira na din po. Kasi po may friend na ako nun. Kasi nun na rin lang naman po ang pamasahe, 10 naman lang po. Malayo ba dito ang ano? Eskwelahan po? Paralan, eskwelahan? Opo. So, nilakad mo, layo. Oo, kami po magpinsan. Sampu man lang pumasahe. Pamasahe. Pero, yun nga, pag wala siyang pamasahe, nilakad niya. Oo. Tsaka wala pang baon. Oo. Wala ka pumasahe. May kasama naman Di ka ba po. nagugutom pag dating sa school, tapos pag recess, yung nakikita mo yung mga ano na may mga baon. Hindi po. Anong nararamdaman mo na inggit ka ba sa kanila na sana may baon nila kung gano'n? Opo. Nainggit din po ako. Tinitis ko yung sikmura ko. Pag mga kalamnan ko. Tis lang. Tinitiis mo. Kasi naman po, itong naiintindihan ko naman po. Kasi naman po, nung nakapagtrabaho pa naman po si Papa, hindi naman kami napabayaan. Oo. Kaya nitong hindi na nakakapag si Papa, siyempre po, mo siya, maintindihan. Kasi ganyan na po yung kalagayan niya. Nakakaintindi naman po ako. Naintindihan mo naman yung kalagayan niya na wala nang hanap buhay si Papa mo. Wala naman po akong magawa. Kasi ganito po yung binigay sa amin ng Panginoon. Kaya po, pinapasa Diyos ko na lang. Kaya po, nagsusumikap po ako sa pag-aaral kahit ganyan po si Papa. Paasa-asa po sa tulong-tulong. Kaya po, kahit ganyan si Papa, magsusumikap ako para po matupad yung pangarap ko. Huwag ka mawala ng pag-asa na porkit ganyan na si Papa mo ay Hindi man po. Buti hindi ka na yung parang napanghinaan ka ng loob. Yung Minsan po. Minsan dumating sa punto ng ganun. Pag talagang walang-wala po talaga kami. Tapos, pagkalbugan po talaga, minsan po yung ampo namin, hindi po makapaglaot. Ayun po. Kawawa naman sila mga kaliga po. Talagang yung pagkain pala nila sa araw-araw ay inaasa na nila sa ampon. At naawa ko kay Giselle. Na talagang
pumapasok sa eskwelahan na walang baon. Mahirap yung ganun, ano? Opo. Yung sapatos na pupot sila palala. Ay, sapatos mo? Saan yung sapatos mo? Wala na rin po. Wala na rin. Ayan, napupudpud na Mayroon pa ako dyan sapatos. napupudpud na rin, ano niya, sa mga... Sa sobrang kapal po. Burong pala ng lalakad. Ay, grabe, no? Anong height mo? 5'6" po. Ay, matangkad si ano. Pwede ka pwede ka alam mo, maganda si si Giselle. Yung beauty na ay Pinay Beauty. Maganda siya, oh. Morena. Yan. Ito yung klaseng dalaga na maganda kahit na walang make-up. Kahit na morena siya, pero nangingibabaw yung ganda niya. Diba? Tama. Ano bang pangarap mo, Giselle? Ano po? Flight attendance po. Flight attendant? Uy, grabe. Pareha ko ni Krista ng pangarap, BNC. Nanonood ka ng Kalingap? Nanonood ka ng Kalingap? Bihira pa ako mag-cellphone. Nanonood. Ah, naging nanonood ko ng Kalingap? Tigsubaybay ka? Napanood ko nga kayo. Ah, kilala mo ko? Iyan o, iyan isa. Oo, Sino ako? yung mga nirab ano. Oo, kami mga mga kasama. Kalingap Tata. Oo. Hindi pa ako nagpara-cellphone. Bihira pa ako mag-cellphone. Wala kang cellphone? Mayroon naman po. Pinagtsatsagaan ko yung cellphone ko. Ayan o, bagay sa kanya maging flight attendant po mga Kalingap. Kasi matangkad siya, maganda. Tsaka matangkad po sa akin, no? Bakit yun ang napili mo, Giselle, na flight attendant? Bagay sa height ko. Mas maganda ka. Tapos maganda pa yung ngipin niya, oh. Perfect. Ano yung ngipin niya, pang artista yung ngipin niya. Pag gumiti, talagang Mana maganda. sa akin ang taas ko. Anong height mo tayo? 5'8"? Oo. 5'8". Natanggal siya, no? Kung sa ina. So, yun yung pangarap mo? Maging flight attendant. Kaya ka nag-aaral ng Kaya po, mabuti. nagtsatsaga ako. Nagtsatsaga ka kahit naglalakad ka lang. Kahit na walang bao, no? Grabe. Bilib ako kayo, no? Napasok na orang. Bilib ako sa'yo, Giselle. Ano pa? Napasok na orang alamusal. Ay, napasok ka ng almusal. Bakit? Kaya ngayon, nainda niya lagi Nag-almusal ka din. ng ulo. Kasi delikado din sa health mo. Kakain ko po niyan. Ano na lang po. Kumisa nakain puro na dito ng Bakit di ka kumakain? Nagtitipid ka? Oo. Walang kakain. Minsan Wala kakainin? kakainin. Ay, grabe. Nakakahawa naman kayo dito, tayo. Walang kakainin. Huwag lang mag-absent. Napasok yan. Ay, pambihira. Pinapabsent namin. Ayaw. Gusto Nakakahawa. niya makatapos. Gusto lang talaga niya mga, kahit na wala siyang kakainin sa school, basta lang makapasok lang siya. Wala pang baon. Wala. Sus, pambihira. Nabigay po sila sa akin. Pamasahe. 20 pesos. 20 pesos? Balikan. Minsan nga po 10. Sino bigay? Si mama po. Minsan po yung ampon. Yung ampon. Pero tinitipid mo yun. Sa isang linggo, may 100, sa isang linggo, may 100 na po ako. May 500 na po ako. Sino ba ang inspirasyon mo, Giselle? Bakit Papa. tinagsumika? Papa mo? Bakit si Papa mo ang inspirasyon mo? Siyempre po, nung kasalukuyan, nung kasalukuyan, natutulungan niya po kami, nagsumikap siya sa pagtatrabaho. Pagtatrabaho para mabuhay Para kayo. mabuhay kami, Hmm. pagtapos kami tapos po umabot po sa ganyan. Umabot sa ganito na hindi mo inaasahan, no? Na mangyari kay Papa mo ito. Gumanyan po talaga yung paa Masakit niya. sa parang... Masakit po sa damdamin. Pero, tatanungin kita, hanggang ngayon ba't hindi mo pa rin tanggap na naging ganito ang kalagayan ng Papa mo? Ayaw bang... Siya po, hindi ko pa rin po tanggap. Ha? Bakit? Kasi nito lang po yan. 2 taon na din po. 2 taon. Ilang taon ka ba nung nangyari kay Papa mo nung Ano po yata? Nasa pa lang po ako, 14. 14? So ano na ngayon? 17 ka na? 3 taon na din. 3 taon na din. Opo. Yata yun, napamalumutong ganun. Kanunong. Nakakalawa pala yung nakakalawa pala yung kwento ng buhay niya, Tatlo yung aking kinukuha na yung bunso ko. May bunso ko. Lalaki.
Ayan. Kahit nga po naghihirap na, tapos, inampon pa nila yung, Kahit na Anak mahirap, ng nag-ampun pa kayo. oo, anak ng kapatid ni mama. Pwede bang maupo? Siya po kayo. Ikaw, upo ka rin. Ayan po mga kalingap. Grabe. Kawawa po si Giselle mga kalingap po. Sana may makatulong sa kanila, ano? Sana may makabusilak yung puso na makuha panood tong vlog na ito. Kahit sa pang ano man lang, pang baon mo sa pag-aaral. Talagang napakahirap talaga ng ito, konting ano lang, babagsak nito eh. Nakatukod lang. Nakatukod lang itong ano. Baka masandalan mo tabi yan. Babagsakan tayo dito. Huwag ka lang Giselle, huwag ka lang susuko sa hamon ng buhay ha. Laban lang Giselle. Nilalakasan ko rin siya. Yun, lakasan mo ng loob mo. Huwag kang panghinaan. Yan. Kasi ito ay pagsubok lang sa buhay mo Oo. Pagsubok lang. Inaano lang tayo ng Panginoon kung paano natin malalampasan ang mga pagsubok na ito sa buhay natin. Tulad ng nangyari kay Papa mo, talagang matinding pagsubok to sa buhay mo eh. Kasi yung pag-aaral mo naapektuhan din. Kaya gawa nga ng kalagayan ni Papa mo na Hindi siya naagapan eh. Kaya nagkaganyan sa papa. hindi siya nagapan. Pero pag nagapan yan, hindi siya naman Hindi naman po sa amin. yung gawa ng kahirapan, no? Kahit ako, ganito na, nalaot pa ako nung bago pa lang. Ano tayo? Kahit ako ganito na, nung bago pa lang na kaganito ako, nalaot pa ako. Pilit. Naglaot ka pa? Oo, grabe. Bakit tayo? Bakit ka naglalaot pa? Magugutom kami. Hindi akong laot. Nito na lang ako tigil-tigil at talagang hindi ko na kaya. Hindi mo matiis yung pamilya mo tayo na nakita mo nagugutom? Ay, ako ang maunang mamatay pag sila magugutom. Ay, mabuti na lang at mayroong na bigay-bigay ng oro ambon, kaya nagkuhan ako. Nung ako magkaganito, halos nasa isang taon pa rin ako bago ako magtigil. Kahit ako ganito na, nabuso pa ako. Kawawa naman kayo tayo, no? Wala talaga, kailan talaga buhay. Ito ang pinigil sa akin ng pagsubok. Yun. Na kailangan tatagan at Ayan, makatatag ka lang tayo. kung hindi tatatagan ay kawawa naman yung aking mahay. Huwag ka lang para isip ng Ay, hindi. problema. Hindi na ako. Isipin na porkit ka na, may karamdaman ka na wala ka ng silbi sa mundo. Ay, oo. Yun na lang nasa kuwan ko, saka malimit na ng panalangin ko Huwag ka mag-isip tayo kasi andyan pa naman si Giselle, tutulong sa'yo. Kaya nga siya nag-aaral. Sa kanila ako nalakasan loob. Dapat sa mga anak mo. Maging lakas ang loob nyo. Wala na rin ako kung wala yung mga anak ko at diyan ako nahugot sa kanila. Ikaw muna ng pag-asa tayo, Oo. Laban lang. Kailangan talagang lumaban at para tayo ay maghaba-haba pa. Masakit lang talaga yung nangyari kay tatay itong ganito. Ang pangarap kong wala sana bago Ano pangarap mo tayo kay Giselle tayo? makatapos lang sila bago ako kuhain, payag na ako. Huwag naman tayo, bata ka pa. Huwag muna. Wala tayong magagawa kung hanggang doon na lang. Yun lang ang malimit ko panalangin sa higaan. Sana bago ako makatapos ng mga anak ko para may trabaho na sila. Para hindi sila mahirapan. Para hindi sila mahirapan. Tingnan panahon tayo. Sabi ko ay lalo na itong bunso ko ay medyo may hina ang ulo. Sabi ko, yan malimit ko. Ilan pa yung anak mo tayo? May bunso pa yung isa na Babae, lalaki. lalaki. Si Jero. Ako na. Grade 5. Mag-grade 6 nga yung taon. Sige tayo, huwag kayo nawala ng pag-asa. Andito naman ang Team Kalingap. Ano bang gusto mong tulong? Giselle? Ano bang gusto mong tulong na naibigay siya ng Team Kalingap? Siyempre po, matulungan po ako, lalo na po itong bahay namin. Tsaka po, kapag-aral akong makapagtapos po. Siyempre, yung unang-una, yung Tsaka pag-aaral. po, mabigyan si Papa ng wheelchair. Wheelchair. Wala naman po kami asahan na pangbiling wheelchair. Di ba kayo lumalapit sa sa mga government, gano'n? Patulong kayo sa gobyerno? Paano? Hindi po. Hindi naman. Kaya mo.
kaya ko pa mang magapak kaya. Yun. Nahiya ka, tay? Na, Nahiya ka? nahiya ako. Kaya ko pa mang magapang-gapang. Ipot-ipot. Na kaya pa pa. May umur ka pala. Ano yun? Mga medal. Kanina mga medal Kay yan? kuya po yan. Yung ampon? Oho. Hmm. Matalino po yan. Nag-aaral siya at naglalaot. Ganun. Hindi. Hindi. Ah, yung, Aral lang. nag-aaral. Hindi marunong mag-aral. Yung, sino yung naglalaot? Nasa laot po ngayon. Ah, nasa laot. Ay, yung ampon namin. Yung ampon, Quezon, taga-Kuan, Pero yung isang mong Tatanda anak, rin po. anak mo yan din. Pamangkin. Pamangkin, Nag-aaral yan. Yan, ito po yung ano. Pwede makita yung ano nyo? Sige. Ito po yung ano nyo. Saan yung medal mo dyan? Kay kuya po yan lahat. Mahina-hina rin po ko. Ha? Mahina-hina rin po ko. Mahina, bakit? Hindi ko alam. Di, ano lang yan, mag-aral ka lang mabuti. Siyempre, flight attendant yung ginawa mo eh. Kailangan mo, ano. Siya Ikaw po. to? Opo. Ikaw din to? Opo. May ano pala, may ano ka pala. Breeze. Yan, ang ganda ni ano. Para siyang magandang katutubo, mga kalingap. Okay, Papa. Ano yan ka nito? Ano po, nito lang pong grade 10 po ako niyan, moving up po. Grade 10 moving up. Opo. Grabe no. Ito yung mga hinangan natin mga kalingap kahit na mahirap ang buhay. Nagsumikap sila mag-aaral para sa kanilang pangarap. Kasi yung pangarap niya, ano, gusto maging ano, flight attendant. Pangarap mo rin bang makasakay ng ano, no? Aeroplano. Aeroplano? Ay, grabe. So, ito, di ba kayo natatakot dito? Yan, butas. Minsan po, Butas-butas. opo. Ano, butas-butas po. Madali kayong pasukan dito. Hindi na po na ano ay, hindi na natuloy yung maganda na. So ito si mama mo ito? Nay, kumusta po? Nagagaling lang po sa ilaba. Naglalabada kayo? Opo. Kinukuha din ako po ni Vice Mayor na maglabada. Naglalabada ka rin. Paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan lang. Kasi dati po na sinusuportahan kami nung anak kong nasa abroad. Ngayon hindi na po dahil may asawa na po. May abroad dati akong anak. May abroad ka dating anak. Kaya lang ngayon hindi na po. May pamilya na rin po. Nandun ang bahay doon sana pupuntahan namin. Di na kayo binibigyan? Paunti-unti po. Kaya nakakaraos po kami. Pag nagbigay po yung bigas talaga lagi ang inuuna ko. Ganun ba? Dati inaano niya sa pag-aaral nung elementary sila. Ngayon hindi na kasi 3 taon nang may asawa ay. Tapos nung ano po yan, nung naglalaot pa po yan, sagana kami. Kaya nakapundar po kami ng mga gamit. So naglalabada lang kayo, Nay? Opo, pag minsan Ano po yung nag-extra. kita niyo po sa paglalabada? Minsan, hindi naman ro diretso, pag minsan 500 ang isang labahan. Sa labada. Pero naman araw-araw. Hindi po yan. Bihira po pag may nagpapalaba lang po. Kasi mahirap din ang buhay niyo dito eh. Kasi si asawa mo, wala na hanap buhay. Pag may naano po, may natawag sa akin na magpalaba, nilalaba ko, dinadala ko po dito sa bahay. Dito na po ako naglaba, malapit man po bagang ano, ang gripo. Pero minsan kapos kayo dito Ay, talaga? kapos po talaga, sa kapos. Lalo na pag nag-aral yung mga, kasi yung isang batang yan, kami pa po, kumbaga sagot pa namin, hirap na hirap talaga kami pag nagpasukan. Talagang hindi po kami nakakaano. Pag minsan, ano yan, yung barkada, yung sa school po, na kaklase niya, yun ang tawag yun sa kanya sa kopi ng pagkain. Kaya yun, nakakaano po yan. Kadalasan po talaga, ang ano niyan, 20 pesos lang po. Yung pabalikan, tas 10 piso lang po ang parang to. Minsan daw nilakad na lang niya Opo, nung grade 8, ang daming sapatos na nasira niyan. sa kalakad. Opo. Sa umaga lang po yan na nasakay. Sa hapon, lakad na yan dalawang magpinsan. Kawawa pala mga sapatos si Chil pag bago, masisira agad kasi Opo. naglalakad lang eh. Ang layo po baga ng parang nilalakad niya pag minsan. Andiyan Malayo pa nga yun. yung isa kong sapatos. Parang po, nag-high school yan parang. Pero na, ano namin, napagtyagaan po namin yan. Pwede na pala ito isali sa Wukaton. Yung sports na naglalakad lang ah. Hindi po yan sila layas yung katulad ng ano, hindi po yan layas. Dito lang po talaga yan sa bahay kahit magtanong po kayo dito sa mga kapitbahay. Ano masasabi mo sa anak mo, Nay? Anong pangarap mo sa kanya? Ay, gusto ko po makapagtapos yan yung pangarap niyang maging flight attendant talagang yan po mula pagkabata. Yan talaga ang inuulit-ulit niya.
na makatapos. Bagay naman talaga sa kanya kasi maganda siya eh. Morena. So bagay sa kanya yung height niya. Lalo pag na-make upan kasi kahit ngayon hindi pa nag-make up ay maganda eh. Lalo pag na-make upan yan. Nang makaano siya, makatapos. Pag-pray mo lang lagi na yung anak mo. Ano ko saan niya, kung ano ka lang nini ng grade 12, tigil talaga. Hindi nakakayanin pag nag-college na. Grade 12 lang po ang ano ko dyan. Hindi mo wala ng pag-asa na eh. Katrabaho na. Baka ito ang daan na matulungan si sa pag-aaral. Baka mayroong mga mga busilak ang puso na ginuto ang puso na baka makita yung yung kahirapan nyo. Baka matulungan si Giselle. Yan po talaga. May magpapaaral sa kanya Sana, yan po ang gustong-gusto ko pong makapag-aral yan. Ba ang lagi mong hinihiling sa Panginoon na makapag-aral ng kolehiyo si Giselle? Siya po. Yan talaga ang gusto kong makaano yan, na makapag-aral po kasi mabait na bata yan. Hindi yan katulad yung naglalayas kung saan. Hindi katulad ng ibang yung mauwi yan talaga pag walang pasok yan, nauwi yan. Nakita ko naman sa kanya mukha. Ako kasi isang tingin ko lang sa makita ko sa mukha na mabait. Sa mata pa lang. Yan po ang ano yan. Hindi man po talaga kami taga rito, taga Camarines kami. Camarines. Opo, mga dayo lang po kami dito pero taon na. Pero minsan ba ay ganito na, walang pasok. Minsan ba ay nagsasadline siya, nagpa-part-time siya ng trabaho? Pag minsan nakikilabada po yan. Labada rin pa ako. Labada rin po yan. Yung nakaraan nga. Nakikilabada ka? Opo. Nung nakaraan nga, binayaran niya ni ate niya ng 700. 700 tapos binigyan kami 5 kilong bigas. Talagang gumagawa ng paraan si Naglabada yan. si Giselle para may pagkakitaan. Siyempre yung kita niya, may ipon-ipon niya yun para pag sunod pasukan may magagamit siya Pag minsan po talagang wala po kami talagang nagagamit namin pag wala kami bigas. Nagagamit niya talagang tinitipid ang ano niyan. Bakit mo ginagawa yan Giselle, ang paglalabada? Siyempre po, para may kita-kita rin po. Para may kita ka. Siya po. Para may mabili ka rin sa sarili mo, ganun. Para makabili ng bigas. Kahit maliit yung kita. Pinagkakasya niya lang dito para may pangbigas lang kayo. Grabe na, nakakabilib si Giselle, mga kalingap. Ito yung dalaga po na deserve matulungan po. Kasi deserve naman talaga na matulungan po kasi talagang ang papa, disabled na, hanap buhay, kita natin kalagayan. At bilib ako kay Giselle kasi nagsumikap siya mag-aral. Hindi siya nawala ng pag-asa, no? Sa ibang dalaga siguro, ay, pag, Mahina ang loob. mahina na yung loob na, hindi ko na kaya ito. At yung ganun, magtatrabaho na lang ako kasi wala na. Karamihan po sa ganyan dito. Yung ganun, oo. Saka hindi po yan, yung katulad ba ganun. Ibang bata na. Bakit ka naiyak na sige? Hindi kasi pag misa po naawa ko sa sarili po dami. Naawa ko dyan sa mga anak ko. Dati naging masagana kami tapos biglang nawala ng ang asawa ko. Biglang bumagsak yung buhay niyo. Nalulungkot siyempre po ako dito sa kalagayan namin. Nakakalungkot talaga. Dati masagana, dahil may trabaho ko sila. Alam nilang ugali ko pag may pira kami. Unang-una lagi sila. Lagi silang inuunan nyo, anak mo. Sa pagkain talaga po ako. Sa pagkain, sagana po sila. Tapos ngayon, lang natin na si Giselle ay pupunta ng eskwelahan na walang kain. Opo. Nangyayari po yan sa kanya. Kahit magtanong po kayo sa mga kaklase niyan. Nangyayari po yan sa kanya. Sa magpinsan na yan, buting nagtrabaho. Yung pamangkin ko nagtrabaho, nagmassage yan. Kaya, parang natulong-tulungan siya nung sa gabi nagmamassage. Yung isa kong yan. Nag-aaral po siya. Nag-aaral po. Nagtatrabaho. Kaya parang nalungkot ako sa buhay namin na ganito kami. Nakakalungkot talaga yung buhay niyo ngayon eh. Dati ay Pero pinagsisikatan namin yan, kahit ganito ang kalagayan namin. yun. Pag-asa. Dapat di mawalan ng pag-asa Giselle. Opo. Laban lang sa hamon ng buhay kasi Lalaksan lang ang loob. lalakasan ng loob mo kasi ito Yan lagi ay pinapaalala ko sa mga anak ko. ito ay matinding pagsubok ng Panginoon sa iyo. Sana malampasan mo, Oo. anong pakiramdam mo ngayon na andito ang Team Kalingap ngayon na nakita namin yung bahay niyo at na namin yung pinagdaanan niyo dito. Lumakas-lakas yung loob ko. Makita Para ka. pong Siyempre, sumaya pa ako. Siyempre po, may Siyempre, tutulong po sa amin. Isipin mo, pag Team Kalingap, di ba?
siyempre, isipin mo kung tumutulong yung Team Kalingap, di ba? Ito, nakita ko na sa ano ni Kalingap Prab. Lagi nakapalo ako sa ano, lagi kong inaano sinusubaybayan. Ah, lagi ka nagsubaybay na, Team Kalingap? Yung tatlong, yung mahihain na yun, ngayon yun ang Oo, sinusubaybayan. nakita ko din yun. Yung magkakapatid na mahihain, yun naman. Kasi dati yung Kijum Card, tapos Ah, nagkinid. Grabe na ko. ano, Rochelle. Ah, kay Rochelle, oo. Napanood mo na doon sa Rochelle? Napanood mo ko doon? Oo, ako yun. Kung nakita yan. Ako yung napanood mo. So, ayan mga kalingap. Grabe. Nakakaawa din ang buhay nila dito mga kalingap. Makapag-aral lang yung mga yan. Yun. Yan na naman ang ano mo na, para sa mga anak mo, makapag-aral sila. Dalawa na lang naman po yan na nag-aaral. Hindi man, wala pati po ganyan sa mga sa school. Yung bigyan Wala, kami ma'am ng papatawag, wala mga record po yan sa school. Hindi ko po yung pangarap. Nagka-records. Ano bang talent mo? May talent ka? Ano? Marunong ka ba kumanta? Hindi po. Anong talent mo? Wala po. Wala na. Talent niya kalingap, paglalakad, papuntang school. Natatakot po ako. Laba yun, laba. Ah. Meron pala, naglalala. Sinasalubong ko yan dyan, halimbawa, ano na, yung apo na talang nag-ano, sinasalubong ko na po yan. Yan sa daan na yan papuntang ano, sa may Malapayungan. Oo. Inaano ko na Ah, sinasalubong mo na. delikado na po dyan ay. Yun ang ano po dyan sa Paggabi kasi delikado. Oo. Ang nakakaano lang po dito, pag tagbugan, talagang hirap na hirap kami yung hindi makakaralaot. Halos wala pong makain. Halos pareho kayo ni, ni Beyonce. Si Beyonce naglalabada din. Yan, diba ang ano niyan, hindi yan nag-ano. Si Beyonce naglalabada din. Tapos, ang pangarap ni Beyonce, maging flight attendant. Ikaw, flight attendant din. Pareho kayo ng ano ni Beyonce. Mahirap din ang buhay noon. Pero, nang natulungan ng Team Kalingap, talagang nabago ang buhay Oo, ni si Beyonce. Beyonce. Kita mo yun si Beyonce? Ano ni, Kaya ikaw, huwag kang susuko Laban lang. At siyempre, huwag kalimutan lagi ang Panginoon sa mga pangarap mo. So, upo muna tayo. So, Giselle? Wala ka bang yan? Boyfriend? Wala po. Siyempre po, tinitingnan ko rin po kalagayan ni Papa. Tsaka na po yung pag-boyfriend. Nandyan lang din po yan. Isipin mo lagi sila Papa mo. Iniisip-isip Kasi ko pag- naman po sila Papa. Yung pag-boyfriend kasi ay nakakasira yan sa pag-aaral. Nakaka-distract yan. Huwag ka muna mag-boyfriend habang bata ka pa. Tapos ka na ng pag-aaral. Opo. Yan, isipin mo lagi sila Papa mo. Huwag ka muna pumasok sa ganyan, Opo. Kasi alam mo naman sa Team Kalingap, bawal yung may boyfriend. Kasi pag nalaman namin na may boyfriend ka, hindi na kami tutulong dito, hindi na kami pupunta dito. Po, hindi pa po. Hindi pa po ako magbo-boyfriend. Yun, lagi mo isipin yan Opo. Kasi bawal mag-boyfriend muna habang nag-aaral pa kayo. Ipapromise mo ba sa akin yan? Giselle? Opo. So, dito kami Giselle para bigyan kayo ng kaunting tulong. Sana makatulong to sa'yo Giselle sa pag-aaral mo. Sinsya ka na napaiyak tuloy natin si Giselle kanina. Nakakaawa din talaga yung buhay nila mga Kalingap. Kaya Pero po, pag nakikita ko po talaga si Papa, nakakaawa ka. nakakaawa po. Kahit ako, pag ganito yung kalagay ng ama ko, nakawa talaga ako. Hindi maiwasan na tumulo ang luha. Hindi mo maiwasan talaga, no? Kasi nung malakas pa si Papa mo, talagang Sagana binibigay po nila yung pangangailangan niya, di ba? Opo. Kaya na wala na. Wala na rin po. Parang nagwakas ng kasaganahan Nagwakas, no? sa isang iglap. Bigla na lang naglaho yung Oho. yung buhay niyo dati. Bigla na naglaho. Yung pamalit ay talagang paghihirap, no? Opo. Paghihirap yung pumalit sa buhay niya. So, laban lang, huwag ka muna ng pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa. Habang buhay tayo sa mundo, may pag-asa tayo. At saka, yung pag-aaral mo ay huwag mo isipin mahirap ka, di mo kaya yun. Ihad lang yung kahirapan para hindi mo matupad yung pangarap mo. Sikapin ko talaga kahit ganito kami. Sikapin ko matapos. Yun, pagsikapan ni tatay. Isipin mo si tatay, disabled na siya, pero pagsikapan pa doon yung makatapos kayo, pag-aaral. Talaga, hindi ko pa ako yan. Hindi makatapos. Oo, yun. Dahil ang pangarap ko na sa kanila,
bago ako mawala, dapat sana tayo sila. At nang mawala man ako, sigurado na akong hindi maghihirap, hindi sila maghihirap. Hindi maghirap yung anak. Grabe, napaka-supportive ni Papa mo. Ano masasabi mo kay Papa mo? Siyempre po, nagpapasalamat din po ako sa kanya. Kahit na ganyan siya, grabe siya sumuporta sa amin, mga anak niya. Kahit mahina na po siya. Sa totoo lang, Parang ako'y nawawalan din ng hirap. Ako nang hihingi ako pag makahingi akong 20 o 50, kaya tago ko yan. Nanadaan ko sa mga kapasahin nila. Mga kaong-baon. Kailang papel ko dito na ngayon. Manasarating, papalato naman dyan. kinakapala naman namin mukha mo tayo, no? Oo, Para lang dahil sa mga anak ko. dahil sa mga anak ko. So ano, Giselle, dito ako ang Team Kalingap para bigyan ka ng kaunting tulong, Giselle. Sana tanggapin mo itong 2,000 pesos, Giselle. Sana makatulong to sa'yo. Malaking tulong na po ito sa 2,000 amin. pesos. 1, 2. Maraming salamat po. Anong masasabi mo, Giselle, na may blessing ka ngayon? Siyempre po, nagpapasalamat din po ako sa Kalingap kasi po natutulungan kami. Tsaka po, malaking ginawa po to sa amin na matutulungan po kami. Lalo na po yung papa ko, lalo na pong trabaho, lalo na po yung paglalakad niya. Masyadong nakakaawa. Kaya po, maraming salamat po sa Kalingap na andito po kayo ngayon para matulungan kami. Pasalamat na nga lang po kami kasi sa dami-dami na nangangailangan kami pang natulungan nyo. Huwag kayong mag-alala. Pagsisikapan ko pong mag-aral, makapagtapos para matulungan ko po kayo. Ano naman yung mensahe ni talagang ano po ng puso. Talagang ang pag-aaral ni Giselle talagang nilalaan niya sa kanyang papa. Gusto niyang matulungan pag makatapos siya. Maging flight attendant si Lalo na po itong bahay namin. Gusto ko rin pong... Kailangan mo rin ba magkaroon ng bahay? Bagong bahay? Hindi na po. Kahit ganito na lang din po. Kahit ganito lang. Importante, i-priority natin muna ngayon. Priority mo ang pag-aaral mo talaga muna. Kahit na wala mo ng bahay, pag-aaral muna. Nakapagtapos din naman po. Papagawa rin po ito. Pag makapagtapos kayo, papagawa mo rin. Yan ang pangarap mo din sa kinapapa mo at mama mo. Oo. Yun, malaking mararating ni madiskarte sa buhay eh. Gumagawa ng paraan si Giselle. Isipin mo paglalabada, mahirap yun. Kahit ako lalaki, napapagod ako maglalaba eh. Nakakapagod maglaba. Pero talagang nagsumikap si Giselle para sa kanyang pangarap. So ikaw lang bahala dyan, Giselle, ha? Ipunin mo yan, baka sa sunod na araw o sunod na babalik kami dito. Ikaw lang bahala dyan, ha? Masaya ka ba ngayon? Masaya po. Huwag ka na umiyak. Nayak to siya. So ayan mga kalingap, grabe. Bilib ako sa determinasyon ni Giselle. Sipin mo walang dalaga na gumagawa ng ginagawa niya na naglalakad papuntang school nang walang kain. Hindi ko kakayanin yun, kahit lalaki ako, hindi ko kakayanin yun. Malimit talaga sa totoo. Nahihilo ako pag ganyan. Di ka ba nahihilo pag lakad? Nahihilo rin Pero po. tinitaste mo. Taste lang po. Ay, grabe. Grabe mga kalingap. Sana matulungan po natin si Giselle. Sa may mga sobra-sobra po ang mga biyaya dyan. Sana maabutan po natin ng tulong si Giselle po mga kalingap. Sayang yung gano'n ni Giselle eh. Morena. Napakaganda, matangkad. So Giselle, di na rin kayo magtatagal. Ikaw nang bahala dyan ha. Opo. At malayo pa. Malayo pala dito sa inyo. 3 oras. Sobra po. Nahihilo ako sa biyahe. Pero napakaswerte mo ngayon dahil natagpuan ka ng Team Kalingap.
Maraming salamat po. Yan. Okay. Sige tay, mauna po kami tay. Magdasal lang po tayo lagi tayo sa Panginoon kasi lahat naman ng mga pagsubok sa buhay natin, ang Panginoon po na ang gumagawa. Maraming salamat at nakarating ka dito sa amin. Pabigay ka ng kahit kaunting. Malaki na pong tulong sa amin yan. Yan. Aluan. Oh, chinilas. Oo. Tagpi-tagpi na din, oh. Hindi chinis. Bilan natin sila sapatos na pang lakad. Gusto mo? Bilang ka namin sapatos sa panglakad. Para hindi masisira yung sapatos mo. Yung matibay na sapatos, yung Adidas, no? Kasi nasisira din yung mga sapatos eh. Gawa ng kakalakad-lakad sa school na hindi na nagsasakay. Gawa nga ng titipid siya ng pamasahe. Pero ano lang. Kailangan po talaga magtipid. Yan, Hindi yung tipid, talagang hanggang doon lang talaga yun. Wala mang ibang may itos-tos. Sige, Giselle, mag-aral ka na mabuti. Sana matupad mo yung pangarap mo. Ano? Opo. Sige. At magagabihin na naman kami. Layo pa na ka namin bibiyahin. Ayan. Maraming salamat at nakapunta kami dito sa lugar niyo at natulungan namin kayo. Ayan, masaya din kami na katulong din kami sa inyo. Sa mga mahirap na katulad niyo. Kaya maraming salamat po mga kalingap. Sana po i-like and share niyo po ang video na ito para mas matulungan pa natin si Giselle. At sana po huwag niyo pong skip ang ads kasi malaking tulong po yan yung hindi niyo pag-skip ng ads. Kasi dyan tayo kumukuha ng pantulong sa mga tinutulungan natin. Especially kay Giselle. Sana mabalikan ka namin, Giselle. Ha? Sana nga po. Maraming salamat po panibagong naman po ang ating natutulungan. Yan. Lalo na si Giselle na nag-aaral po. Kaya maraming salamat po. At syempre mga kalingap, pakisupport po ng channel ni Kuya Bal Santos Matubang at Enda Vlogs at syempre kay Kalingap Rab. At pakisupport na din po ng kasamahan kong si Maria Ligaya Vlogs. Ayan. Nasa gilid lang siya. Yan, maraming salamat po mga kalingap. Thank you po sa walang sawang suporta kay Kalingap Tata. Dahil ang ang hangarin natin ay pagtulong po sa kapuspalad natin mga kabahayan. Yun ang ating purpose po natin na makatulong tayo. Kaya maraming salamat po talaga. So Giselle, mapaalam na kami. Laban lang. Kaya mo yan. Ayan. So ayun po mga kalingap. Bye-bye po. Hanggang dito lang po. Lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po tayo. Mauna na po kami. Ingat kayo lagi tayo. God bless po. Bye-bye. Nay! Bye-bye po. Ayan. Gabi. Pag maulanan sila. Dito. Natuloy din talaga. Masalag-salag na lang. So ayan po. Sige Giselle. Bye-bye po.